Ryan, ngayong ibinaba na sa typhoon category, itong si Ophel, humina na ba ang ulan at hangin dyan kumpara kaninang umaga? June, pasado alas 11 kaninang umaga nang simulang maramdaman yung malakas na hangin at malakas na ulan dito sa Santa Ana, Cagayan, at hanggang ngayon nararamdaman pa rin yan. Kanina June, sinubukan naming mag-spill doon sa labas nitong gym nitong munisipyo. Meron yung bubong, nandun lang kami sa labas pero alos mabuwal kami sa lakas ng hangin at ulan. Tila palanding na eroplano, ganyang kalakas ang bugso ng hangin at ulan na dala ng bagyong Ophel dito sa Santa Ana, Cagayan. Pasado alas 11 ng umaga kanina nang mag-umpisang maramdaman dito ang bagsik ng bagyo. Ang mga bubong naglalangit-ngit sa lakas ng hangin. Ang mga kalsada sa bayan halos zero visibility pa. Dito sa tanggapan ni Mayor Robinon sa munisipyo ng Santa Ana, walang tigil ang animoy busina ng barko, dulot pa rin ng hangin na dulot na dala ng bagyo. Ang San Vicente Elementary School na napinsala ng nakaraang bagyong Marse, 3 sa 18 silid dito hindi pa rin nakukumpuni. Kaya 15 lamang ang nagagamit ng mga bakwit. Ang iba di nakasya, kaya sa chapel na dinala. Yung rooms po natin, 15 rooms lang po kasi ang available ngayon. Kasi yung iba nasira po, lumipad yung bubong, tapos nababaha po sa loob. Kasi basag po yung mga bintana, sir. At saka hindi pa kasi naaayos, kasi ilang araw pa lang nakalipas yung Marse. Kasagsagan na ng malakas na ulan, may mga lumikas pa rin. Hindi pa daw kasi agad sila lumikas at ang iba, inantay pa ang epekto ng bagyo. Pero aminado ang ilang barangay opisyal na napapagod na daw sila sa sunod-sunod na bagyong tumatama sa kanila. Kung hindi po ako nagkakamali, 3 to 4 bagyo na po ito. So sobrang pagod na rin po kami, sobrang hirap na po. So sa ngayon talagang hirap na kami, sir. Hindi pa nga kami nakaka-recover, nandiyan na naman si Ophel. Pag tapos ng Ophel, meron na naman si Pepito. Parang hirap bumangon, sir. Nakita mo naman sa lugar namin, sir, talagang sirang-sira na yung mga hari-harian namin. Ayon kay Mayor Nelson Robinon, mas marami ang kanilang naitalang lumikas ngayon kumpara sa nakalipas na bagyong Marse. Natakot na kasi ang mga residente. Ang iba, nasira ng Marse ang kanilang bahay, kaya ang kanilang lumikas na ang mga ito. May naitala kaming 83 number of families na hindi pa nakakabalik kasi totally damaged yung mga bahay nila, no? At syempre may phobia na rin yung iba. Yung iba hindi pa naayos gaano yung bahay. Kaya minamabuting sa evacuation center lang muna sila. June, bagamat magkasing lakas daw na hangin na dala ng dalawang bagyo, pero mas maulan ang dala ng bagyong Ophel. Pagkatapos ng bagyong Marse, nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Santa Ana. Ang pangangailangan daw nila ngayon, bukod sa pagkain ay yero, mga pako at iba pang mga gamit sa pagpapatayo ng mga bahay ng mga residente na nasira ng bagyo. June, sa ngayon ay walang supply ng kuryente sa malaking bahagi dito sa bayan, pero sa awa naman ng Diyos, yung linya ng komunikasyon ay hindi nawala. Hindi kagaya nung bagyong Marse, agad nawalan ng kuryente at nawalan din ng signal ang telepono. Yan muna ang latest mula dito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa iyo, June. Sinasabi mo, Ryan, na mas malakas ang ulan nito at mas maraming dalang tubig ulan itong bagyong itong kasalukuyang bagyo na ito. Lalabas ba ito na mag-iingat yung mga nasa bandang Tugigaraw dahil nagiging catch basin ngayon ng mga tubig na nanggagaling sa Cagayan River, Ryan? June, itong bayan ng Santa Ana, halos tabi na ng dagat ito. Hindi na apektado yung ng mga pag-ulan dito yung Cagayan River.
ang inaalala ng provincial government, ito nga pag-ulan galing dyan sa Isabela, Kalinga, Nueva Vizcaya. Dahil yung mga tubig na nanggagaling sa mga kabundukan dyan, yan ang dumadaan dito sa Cagayan River palabas ng Apari. Sinasabi mo nga kanina, apektado ngayon dyan ang linya ng kuryente. Ito ba ay sa bayan lamang ng Santa Ana o alam mo ba kung gaano kalawak ngayon ang walang supply ng kuryente yan? Sa ngayon, ang alam pa lang natin dito sa bayan ng Santa Ana, pero kanina ang balita ay dito sa bayan ng Gonzaga ay tinabaan din sila ng malakas na hangin at ulan na dulot nitong bagyo at maging yung ibang mga katabing bayan. At mamaya aalamin din natin sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kung gaano kalaki yung mga walang supply ng kuryente sa ngayon dito sa Cagayan. Yung makinilalagyan mo ngayon, Ryan, ay isang evacuation center o yan ay nasa munisipyo ka ngayon? Yun, nandito kami sa munisipyo dahil dito gumagamit sila ng generator. Yung ibang mga lugar dito, hindi pa na ibabalik yung supply ng kuryente mula nung nakaraang Marse. Kaya hanggang ngayon wala pa silang kuryente. Doon sa mga evacuation center, gaya na napuntahan natin kanina, yung San Vicente, wala rin daw silang kuryente ngayon. Pero merong kanya-kanyang mga gamit, mga ilaw, yung mga bakwit dahil pinaghandaan na nga nila itong mangyayari ngayong gabi. Maraming salamat, Ryan Lacanlali, nag-uulat mula sa Santa Ana, Cagayan.